Magandang oras at magandang araw sa lahat ng ating mga ka-TH, mga kababayan, at meron tayong video dito tungkol sa isang pahayag ng sikat na magazine sa buong Asya. Ito yung Business Asia Magazine tungkol kay PBBM na sabi nila, ayon sa Business Asia Magazine ay si PBBM ang pinaka magandang uupo sa Pilipinas para ito'y lalago. Narito ang video atin panoorin. Oh. That you mentioned that you know where the gold is. It's the Philippine Daily Inquirer. Sure. Oh. Can you elaborate on that, what you meant during that time? I said, you shouldn't kill me because I'm the only one who knows where the gold is. Sabi sa isang business magazine na nilathala noong 2015 bago pa pumasok ang kampanya ng National Post, binanggit na si BBM daw ang pinakakwalipikadong uupong presidente ng Pilipinas. Ating itong basahin. Biz News Asia, June 29 to July 6, 2015. Bongbong Marcos. For 2016, the best qualified president of the Philippines is another Marcos, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., 57. He was trained by the best PH president and was educated at Oxford, London, and Wharton, USA. As CEO of Ilocos Norte, Ferdinand Marcos Jr. achieved energy self-sufficiency with 50 windmills producing 150 megawatts. Did rice self-sufficiency harvest per hectare was as high as 12 tons versus the 4 tons average. Promoted cooperatives, 200 of them, and gave his people additional income from tobacco, garlic, and cash crops and tourism. Nakaupo na nga si BBM sa Malacanang bilang pang-17 presidente ng Pilipinas at hindi maikakailang nakadikit na ang pangalang Marcos sa katalinuhan, kakayahang mamuno at pati na rin ang pinag-uusapang Marcos Gold. At balikan natin yung kanyang educational background. Ay nagtapos pala ito sa Oxford University. Kaya hindi basta-basta yung mga nagbabas kay PBBM na kung ano-anong sinasabi na mahina daw ang utak at tanga daw, ay naku, tingnan nyo muna kung saan nag-aaral itong taong ito at kung sino ang ama. Ang ama nito ay isang hinyo, isang genius, top-notcher. Hanggang sa ngayon, ang kanyang score ay number 1 pa rin, Presidenteng Marcos yon, yung ama nito. At para masigurado na talagang edukado ang kanyang anak, nagpaaral. Oxford University yun. Kaya hindi basta-basta. At alam naman natin na talagang edukado ang taong ito. Hindi nga ito pumapatol sa mga kung ano-anong issue sa kanya sa mga kontrapartido. Kahit na niyuyurakan na yung kanyang pagkatao, ay wala siyang sinasabing doon. Tahimik lang. Kasi ang taong matalino, tahimik parang malalim na tubig dagat, di ba? Ang tubig dagat na malalim ay walang ingay. Pero yung mababaw ay talagang may ingay. Okay, patuloy tayo sa videong ito. Ngunit, ito ba kaya ang dahilan kung bakit nasabi ng isang kolumnista na si BBM ang pinakakwalipikado dahil sa kanyang maginto, dahil mababayaran na nito ang utang ng bansa, pati na rin mabibigyan ng pagkakataong magamit ang mga kayamanang ito para sa ikauunlad ng bansa. Nasa kwento ni Cabarrubias, bago pa malagutan ng hininga ang dating Pangulong Marcos, ay nabanggit pa niya na ang 3% ng lahat ng kayamanan niya ay mapupunta sa kanyang pamilya, habang ang natitirang 97% ng kabuuang kayamanan ni President Ferdinand E. Marcos Sr. ay mapupunta sa taong bayan. Noong 1970, sa umpisa ng pangalawang termino ng dating Pangulong Marcos Sr., kanyang in-announce sa publiko na ilalagay niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa Marcos Foundation ay makatulong sa lahat ng mga Pilipino. Sa record ng Security and Exchange Commission, nagpapakita na ang Ferdinand Marcos E. Foundation ay final ang kanyang Articles of Incorporation at bylaws noong January 21, 1970. Nagsulat si Fajardo ng maraming mga libro patungkol sa mga Marcos noong late 1980s. Okay, balikan natin itong dokumento. Ito na nakita natin yan, January 21, 1970.
Ngayon, sabi ng mga dilawan na gawa-gawa lang daw ang foundation na yan. Ano bang taon na pinatalsik si Marcos? Di ba 1986? Kung gawa-gawa ito, dapat ginawa ito 1987. I-file ang ano na ito, ang papilis na ito. Pero mas maagang na-file 1970, itong pag-upo pa niya, bago pa lang siya maging presidente nito eh. Kaya kitang-kita natin na yung kanyang mga kayamanan ay nandyan na bago pa siya naging presidente. Kaya hindi mga nakaw yan. Ayan o, klarong-klaro. Yung kanyang pag-file nitong kanyang foundation, January 21, 1970. Malayong malayo sa 1986 na taon kung saan siya pinatalsik. Kaya ganyan talaga sa politika, mayroong mga planted na mga gawa-gawa lang na kwento, storya, para may rason na patalsikin ang isang presidente. Okay, so patuloy tayo sa ating video. Homecoming at Inevitable Rise to the Presidency of Imelda Romualdez Marcos na napublish noong 1991. Sa kanyang libro, nabanggit niya dito na ang dating Pangulong Marcos ay gustong gamitin ang napakalaking kayamanan niya na nasa hundreds of billions worth of gold na ibibigay niya sa Pilipinas para sa ikauunlad ng bansa at hindi lamang ang Pilipinas ang gustong tulungan ng dating Pangulo, ngunit maging ang mga bansang nakaratay sa mahirap na pamumuhay na mas mahirap pa kaysa sa ating bansa. Ito idiniin ng dating ginang Imelda Marcos na pinablish na artikel noong March 1998 sa Manila Standard na may headline na Imelda reveals more secret bank accounts. Binanggit ng dating unang ginang na mayroon silang mahigit 800 million US dollars sa isang secret bank accounts na nasa abroad na ito'y kanyang ipapamahagi pag siya'y mananalong presidente ng Pilipinas. At hindi lang yan, kahit na hindi siya mananalong presidente, noong bago pa lamang napatalsik ang kanyang asawang si FM ay gustong buksan ni Imelda ang foundation, yung kanina, yung Marcos Foundation na nilagay 1970 pa ni Marcos. Gusto niyang mabuksan yon para maipamahagi na sa mga tao ito kasi yung last will testament ng FM na ibahagi sa mamamayang Pilipino ang 90% ng yaman na yan. At matitira lamang sa pamilya ay 3 to 10%. Pero walang tumulong kay Imelda Marcos. Pinagtawanan siya kasi lahat ng mga senador doon ay mga dilawan. At isa pa, kapag mabuksan yung account ay yung foundation, na Marcos Foundation, at maipamahagi sa sambayan ng Pilipinas ang pera na yon, ang ginto na yon ay magkaroon ng mabangong pangalan. At tuloy ma-realize ng mga tao na mali yung revolusyon ng EDSA 1986. Maling-mali. Dahil ang pinatalsik nila ay ang talagang totoong tao na mayroong gininto ang puso. Gininto ang puso, Golden Heart. Kasi kahit gaano kayaman ay nag-iisip pa rin hanggang sa kamatayan niya na mayroon siyang iiwan sa sambayan ng Pilipinas. Kaya magandang tao, maganda ang puso. Golden Heart. Yung FM na yun. Nagkakamali nga tayo dahil palagi kasi tayong nagiginig sa mga trolls na yan eh. Noong 1980s, hindi trolls ang tawag diyan, black propaganda. Ang black propaganda nag-start yan sa radyo, sa newspaper at telebisyon at bukang bibig sa mga marites. At nagbabayad talaga ang mga dilawan ng mga tao na gagawa ng ganyan na black propaganda para maniniwala ang majority of Filipinos na totoo ang balitang yan, pero ang katotohanan ay gawa-gawa lamang. Ganon din ngayon. Nasa social media na ang labanan ngayon kung sinong pinakamaraming trolls, yung mga vlogger na binabayaran para maninira. Kung napansin nyo, sira lang talaga sila. Ang content nila ay paninira palagi kasi binabayaran naman sila ng kanilang mga amo na nagsisweldo sa kanila buwan-buwan
para patuloy nila yung paninira. Lalo na ngayong eleksyon ay siraan na talaga ito, paramihan na ng trolls. Okay, so tapusin na natin ang ating video. Na bigo itong nangyari dahil sa nag-withdraw ng kandidasi ang dating unang ginang dahil sa isang threat ng ilang mga makapangyarihang grupo. Gayunpaman, hindi pa rin huli ang lahat. Nandito na't nakaupo na si President Bongbong Marcos Jr. Ito na kaya ang matagal na nating hinihintay na pagpapala? Ipinangako ng Pangulong BBM ayon na rin sa economic team ng kanyang administrasyon na babangon talaga ang bansa at magiging isa sa mga pinaka-progresibong bansa sa Asia na may gradong A sa ating GDP. Ngunit sa mga ilang mga interview, itinanggi ni PBBM ang patungkol sa mga ginto noong April 19, 1990. Sa isang interview na napublish sa isang newspaper, binanggit niya na hindi pa niya nakikita ang ginto. Pero kung iyong i-analyze, ang sagot ni BBM ay hindi niya direct na sinagot ang tanong na kung meron ba o wala silang ginto, kundi isang medyo malabong sagot na hindi pa daw niya nakikita ang ginto. Okay, yan ang pinaka-intelihenteng sagot. Kasi alam naman natin na si Imelda mismo ang nagbukas ng ganyang mga issue tungkol sa kanilang ginto. And of course, marami namang naipakita si Imelda ng mga papeles, mga dokumento sa mga gintong yon. Pero si PBBM dahil matalino kaysa kanyang ina, ay ganito ang kanyang sagot. Dahil siyempre pagtripan na naman sila ng kalaban kung nariyan yung ginto, sasabihin na naman na nakaw yung mga ginto na yan. Okay, so hanggang dito na lamang tayo mga katiats, mga kababayan. Kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, mag-like at mag-share. At ako yung magpaalam na, God bless the Philippines, God bless the people, ingat kayong lahat.